commandments, from the going forth of the commandments na ibinigay ng Diyos para itayo muli yung templo sa Hudyo. It's 445 BC. Under Artaxerxes Longimanus decree. Bakit? Kasi natakpan yung decree. Di ba natatandaan nyo, the Babylonian Empire, pagkatapos ni Nebuchadnezzar, sumunod the Medo-Persian Empire. So sa panahon na to, ang decree, this is Cyrus decree, actually, Cyrus decree. Si King Cyrus, siya yung ginamit ng Diyos para maibalik ang Israel doon sa sarili nilang land. Basahin natin. Ano line 24? Wala. 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgressions. Ang 70 weeks of Daniel, pag natapos sa 70 weeks of Daniel, mapipinish ang lahat. Niwala kayo ba? May collection yan sa 7th seal. May collection yan sa 7th angel sounded. Revelation 11:50. To finish the transgression and to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity. Itong pangyayari na to, yung sixfold purposes ng 70 weeks of Daniel, mangyayari to sa millennium. So, itong talata po na ito, naka-propesya, that's prophecy, na mangyayari sa hinaharap. Okay, punta ako sa 25. Sa 25, binaybay na ni Daniel. Ano yung pangyayari niyan? Okay. To know therefore and understand from the going forth of the commandments. Itong 70 weeks of Daniel na ito, may kinalaman to doon sa pagsasauli ng templo ng mga tao sa Israel. Sana alam niyo na yung background. Habang sinishare ko to, sana kasi gusto ko makita nyo, dapat may background kayo regarding doon sa pangyayari na nangyayari sa Israel. Bakit ibinigay ang 70 weeks of Daniel sa kanila? Ang 70 weeks of Daniel kaya ibinigay yan kasi ang nangyari sa Israel, pinalo sila ng Diyos. Kaya nangyari na pumunta sila, nagdala sila sa Babylonian Empire, Babylon, because sumuway ang Israel. Kilala nyo yung hari si Jehoiakim. Matigas yung puso niya, ayaw niyang sumunod sa Diyos. Lalaban tayo. Si Jeremiah nagpo-propesya sa kanya, hindi matatalo, makaka-conquer ang Jerusalem, ang Israel. So, natupad ang hula ni Jeremiah. Then, nangyari nga sa kanila. Dumating sa time, si Daniel noon ay bata pa, pero pagdating nung binigay na itong 70 weeks of Daniel sa kanya, matanda na siya. Pero nag-pray si Daniel, Panginoon, kailan kami mananahimik at maibabalik kami sa sarili naming land. Sana maintindihan nyo to, kasi mahalaga to, this basic doctrine to, na kailangan meron kayong foundation regarding this. Bakit? Word 45. Hindi ko na muna ipapaliwanag sa inyo. Okay, punta ako dito. Ito yung starting from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem. Kilala niyo si Nehemiah. Si Nehemiah. Yung isa kalimutan ko yung pumunta doon sa hari para kausapin. O pumunta doon sa hari para kausapin na kami ay pupunta doon. Si Nehemiah nga. Nehemiah ba doon? Yung gobernador, si Rubabel ba? Si Nehemiah? Na pumunta para iutos kasi nakalimutan yung decree na to under Cyrus decree. Then, nabuklat. Diba? Pero, shortcut ko na lang yung iba.
Ito. Yung going forth of the commandments, that's 445 BC. Then, pagbaba, to build Jerusalem under the Messiah, the Prince. Kilala yung Messiah, the Prince? That is Jesus Christ. Yan ang pinangako. Shall be 7 weeks. Naki-plus nga yung tracks. Sabi doon, magkakaroon ng 7 linggo. Nakita niyo to? This is 7 weeks. From the going forth of the commandments, there shall be 7 weeks. From 445 BC. Bibilang ka ng 7 weeks. Sa Israel, sa Hudyo, 7 weeks. Meaning, this is a prophetic calendar. Hindi ko alam kung saan ito. Hindi sa gagawin mo. Ito times mo by 7 yan. It's 49 years. Kita niyo po, 7 weeks is equivalent to 49 years. So yun yung ibibuild yung Jerusalem. Ibibuild yung temple. O balik tayo sa talata. Shall be 7 weeks and 62 weeks. Ano yung 3 score? 1 score is 20 to 1 score. O, pag 3 score times mo by 3 equals to 60. So, 62 weeks. Ayan. 62 weeks. Yung tracks ulit. Dahil, ito yung 62 weeks. From here, ito yung 49 years, 7 weeks na binigay. And then from here to here, hanggang kay Jesus Christ, hanggang namatay si Kristo. This is 62 weeks. Times natin by 7. 62 weeks times by 7 is equals to 434 years. Okay, ang dami nangyari dito. Ito pag isa-isa natin siya, para kang nanood ng pelikula. Hindi ko may isa-isa sa inyo kasi ang ganda-ganda ng mga nangyari diyan. Itong pangyayari dito, napakaganda. Napakasarap pag-usapan. Okay, sabi dito. Number 2, the beginning of 62 weeks. Alam niyo to, si Malakay na dito siya. Si Prophet Malakay. Alam niyo yung Bible niyo, Malakay sa dulo. Doon yung beginning of 62 weeks. Ibig sabihin, tapos na ang Old Testament, Malakay, nag-start pa lang yung 62 weeks. Nandito si Prophet Malakay. Dito sa pangyayari na to, na-i-build yung Jerusalem. Yung sanctuary. Pero hindi ko masyado, i-correct niyo po ako kung medyo nagkamali ako. Hindi ko na matanda masyado yung history. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung timeline niya. Then isi-share ko dito. Paano pumasok ang hintil? Paano pumasok yung hintil, no? Okay. Punta na ako dito. Number 3. End of 62 weeks. The crucifixion of Jesus Christ. Yun yun, no? Okay, punta tayo sa talata ulit. Okay, punta na ako dito. The street shall be built. Dito, sa 62 weeks, na-build ang street. Again yan. Kasi nasira yan eh. Sa panahon ng unang, yung first temple nasira yun, yung gustong itayo dyan, the second temple. Tapos ang more controversy, the third temple. Na mangyayari pa lang.
And the wall. Ito yung wall. Dito na-build yung wall. Even the troublous time. Yung troublous time na to, ibig sabihin, pag panahon na to, napakapapakanin. Inuutos ng hari sa kanya, kay, malimutan ko yung governor ng Judah. Iniutos doon na sabi sa kanya, sige, magpapadala ako ng tulong sa inyo. Sabi niya, lahat ng pag i-contribute, lahat ng bansa doon, sa katabing bansa niya, mag-contribute sa inyo. Pero, yung ginawa ng Israel, habang nakikipaglaban sila, no? May hawak silang panggawa. Gumagawa sila ng wall. Ang unang binid yung wall kasi mahalaga yung wall Bakit mahalaga yung wall? Kasi may protection sila. May gawing templo agad, diretso agad. Kasi ang purpose nila, maibalik yung paghahandog. Nawala yung paghahandog dito. Nauna yung templo, bago wall. Ay, dito yung templo, dito yung wall. Sanctuary yung may build dito Correct na lang muna ako, pero yung gusto ko lang yung setting, hindi ko na masyadong ma-recall ulit. I-correct na lang ulit. Ito na, taas. 26, mga 26. 26. And sundan niyo po after 3 score and 2 weeks, the Messiah shall be cut off. Pakita mo nga ulit yung tax. Yung tax ulit, yung picture. After 62 weeks, the Messiah shall be cut off. Ang tanong, bakit siya na-cut off? Kanino siya na-cut off? At bakit siya na-cut off? Sino yung Messiah na yun? Sino ang Messiah na yan? The Messiah, the Prince, which is the Lord Jesus Christ. Bakit siya na-cut off? Sige, personal. But not for himself. Bakit siya na-cut off? Basahin natin. Romans 11:25. Sundan niyo po Ito, bakit siya na-cut off? Pagdating ni Kristo, kinilala ba si Kristo sa Israel? Kinilala ba siya? Ito yung talata. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that the blindness in part happened to Israel. Ibig sabihin, ang Israel, sa panahon na yon, dumating si Kristo, bulag. They were blinded. Bakit? Kasi, mayroong nangyari sa kanila, kaya isusugo yung Elias. Alam niyo ba bakit isinugo yung Malakay 4:5-6? Malakay 4:5-6, that's why isusugo yung Elias para restore yung puso ng mga ama sa mga anak. Nakalagay yung talata Malakay 4:5-6. And sabi doon, turn back the hearts of the father to the children, turn back the heart of the children to their fathers. Then si Kristo mismo sinabi niya. Okay, ito na. Sige, diretso ka na. The blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles began in. Ano yung fullness of the Gentiles? Ito na po yan. Si Jesus Christ. Ito yung si Kristo na pako at muling nabuhay. Ano kaya ito? The fullness of the Gentiles is the 7 church ages. Pakita mo nga yung text na 7 church ages. Father God. Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Mapatatagpuan niyan Revelation chapter 2 and 3. The dispensation of the fullness of the Gentiles.
kailangan pumasok, na-blind yung Israel. Bakit? Hanggang mamumulat yung mata ulit nila, hanggang dumating yung fullness ng hintil. May kinalaman ang pagkakabulag ng Israel kung bakit nakapasok ang mga hintil sa eksena. Pakikita nga sa tracks ang Seven Church Ages. Okay, nakalagay sa eternity to eternity. Sa case. Okay. So, makita niyo yan sa Seven Church Ages. So, kailan yung fullness of the Gentiles? Okay. Seven Church Ages. Yes, Seven Church Ages. Pakita, yung panganin. Kunti na lang po ito, then bibigay ko sa isa. Ito. Itong pinapakita ko na to. Wala yung mga picture. Capture na. Wala yung picture. Okay. Itong nakikita nyo sa chart ngayon, the seven church ages, which is the high priestly ministry of Jesus Christ. Na-blind yung Israel, pumasok ang pagkakataon ng hintil, ay binigay ng Diyos sa hintil. Naalala nyo, sinabi ni Cristo, O Israel, O Israel. Makailang ulit ko kayong, sabi niya, tayo eh. Sabi ni Cristo, katulad ng inahing manok na inilalagay sa ilalim ng kanyang pakpak, ay kayo na bumabato sa mga propeta na ipinapadala ng Diyos. Na-blind. Okay lang po ba mag-share ako, Pastor? Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Ngayon lang naman. Gusto na i-share ko. 5 minutes pa. 5 minutes. Ito nakikita niyo sa church. That is the seven church ages. The seven dispensational ages. Na matatagpuan sa Revelation chapter 2 hanggang chapter 3. Ano yun? Ephesus Church, the Smyrna Church, the Pergamo Church, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Nasaan na tayo ngayon? Andito tayo sa Laodicea. Sinigit ko kanina, kaya pinadala ng Diyos si Elias na magbalik, na mag-restore dun sa faith, ng original apostolic faith ng children sa kanilang father. Okay, punta na ako sa huli, sa Daniel 9. Ito na yung huli. Okay. Ito, sabi dito, the Messiah shall be cut off back for himself, and the people of the prince, tanong nyo na lang, wala nang oras eh. Sino yung prince that shall come, shall destroy the city and the sanctuary? Actually, that's General Titus. General Titus, 70 AD, sinira yung Israel. Binagsak niya. Sabi ni Cristo, walang matitirang bato sa ibabaw ng bato ito. And the end thereof shall be with the flood. May flood pala noon, may bahana pala noon. And unto the end of war, desolation are determined. Taas natin, last verse. Last verse. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. May natitirang 1 week. Pakita mo ulit yung tracks kanina, yung 7 days. Nakita niyo itong chart na to? Nung napako si Cristo, hindi siya tinanggap ng Hudyo, dumating yung Gentile age, dumating yung 7 church ages. Pero hindi natuloy, tumigil ang orasan ng Diyos. Ang orasan ng Diyos yung Israel. Tumigil ang orasan ng Diyos, pumasok ang hintil sa eksena. Then, may natitirang isang linggo. At yung isang linggo na yan,
mangyayari pa lang yan. Sabi doon, the fullness of the Gentiles shall become in. Then, mabubuksan ang mata ng Israel. Malalaman nila, yung ipinako nila sa krus, yung pala yung tagapagligtas nila. Pakita mo yung props na 70th week. Dito na ako. That is 70th week of Daniel. Mayroong 3.5. May pangalawang 3.5. Pagkatapos ng hintil, matatapos ang grasya. Alam niyo po ba yun? Ang grasya ng kaligtasan matatapos. Bakit? Kasi darating ang 7 taong kapigatian sa mundo. Hindi habang buhay yung grasya. The grace age ng Diyos may katapusan yan. Pagkatapos ma-rapture ng bride ni Kristo, papasok ang huling sanlinggo ni Daniel. Mayroong unang sanlinggo, unang 3.5 years. This is the ministry of the 2 prophets. Balik tayo doon sa talata. Kulang yung oras ko eh. And he shall confirm the covenant with... Sino yung he? Yung he na to, kilala niyan kung sino yung he niyan. Hindi yan sila... Yan yung Pope. Yan yung papasin. Iko-confirm niya yung covenant sa marami. Alam niyo ba? Kaya nagbitiw si... Ito, punta ko doon sa modern events. Kaya nagbitiw si Ratzinger kasi hindi siya tinanggap sa Israel. Pero yung Pope na tatayo, na nagbobotohan ng Pope ngayon, yung Pope na tatayo ngayon, tatanggapin siya ng Israel. Kasi mayroong covenant. Ang covenant na to, this is the peace covenant concordat. Yun yung covenant din ng Israel at ng Rome. Na itatayo muli yung templo. That is the third temple na itatayo. Kaya nagbitiw yung Pope kasi hindi siya, bumisita siya doon, hindi siya pinansin. Pero yung Pope na susunod na Pope sa kanya, maaaring yun na yun. Makikipag-covenant siya ng 1 linggo. Hindi si Kristo ang nakikipag-covenant ng 1 linggo lang. Si Kristo nakipag-covenant for the rest of your life. Yung covenant ng Diyos sa atin habang buhay. Pero ito, anong klase covenant to? Covenant ng Antikristo to sa Israel. Bakit? Gusto nilang itayo yung templo. Laway na laway yung buong mundo. Dahil pag itinayo yung ikatlong templo, yung Pope ay uupo doon at sasabihin niya, ako ang Diyos. 2 Thessalonians chapter 2, verse 5 hanggang 7 yata. Sabi doon, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifices and oblation to cease. Sa kalagitnaan ng 1 linggo, ipatitigil niya. Alam niyo po anong nangyayari dyan? Ipatitigil niya yung hain at handog. Ano yung handog? Yung pagkakatay, yung ginagawa ng Israel dati, na nagkakatay sila ng hayop para handog sa Panginoon, ipatitigil. The ministry of the 2 prophets, yung panahon na to, tatawagin ng Diyos yung 144,000 na Hudyo sa lahi ni Jacob. Revelation chapter 7, basahin nyo doon. Nandun yung 144,000 ang kanilabit. Then, sa kalagitnaan yan, ipatitigil niya yung hain. Bakit? Kasi ang mangyayari sa huling kalawang 10.5 years, dito na yung wrath na gagawin ng Antichrist. Pag wala kang tatak, hindi literal na 666, pag wala kang tatak ng hayop, hindi ka makakabili. So itong 70 weeks of Daniel na to, 70 weeks of Daniel, ibinigay ng Diyos sa Israel, nakadamay ang
titil. Pag natapos to, tapos ang oras ng Diyos sa mundo ito. Then babalik na si Kristo sa kanya, sa atin. Kasama yung bride, babalik si Kristo for the second coming. Yung binanggit ni Pastor kanina, third coming. Sa akin, ang term ko, the second coming of Christ. Kasi yung isa secret eh. So yun lang yun sa akin. Binibigay ko lang po sa inyo.